Para bang hindi... Mamaya pa yun, alam mo naman ako, hindi naman ako. Mahirap akong painitin eh. Di ba? Opo, kayo kasi umpisa pa lang, mainit na kayo. Mainit agad kami. Kaya hindi pa tayo nakalalayo. Wala na, malamig na kayo. Ano kami, gasolina kami. Birit agad kami. Si Kong diesel ako Diesel. eh. Si Kong Diesel. Lalong tumatagal, lalong umiinit, lalong... Lalo ngayon, uso ng Tesla. Oo. Di ba? Konting tapak mo lang sa hirit agad ng sasakyan. Yun nga lang, sa dulo yung diesel ang matitira. Ayun na nga, kasi yun ang habang tumatagal eh. Ay, nako. Natanggap mo ba yung text ko? Opo. Yun, Meron yun tayong nasasabi mga... ko. Pagkatapos, magdadagdag na lang tayo. Ayan. Hindi, batiin niyo muna sa pagkakita ko sa mga video ko. Kayo pala ay pumasal ng Hong Kong. Oho. Ang ating mga kabayan talaga mayroon pa naluluha eh. Ano ba ang dahilan na nahiyan? Ba't naluluha habang mukhang may Hindi hinihingi ng bago yun tulong sa inyo? Galing pa ako ng Jensen at saka Sarangani. Opo. Alam mo naman tayo, nagsisipag tayo. Pagkatapos Hong Kong. Pagkatapos Maynila. Kailangan, mamaya pakikita natin Oho. kung anong kinahinatnan ng mga sorties na yon. Ganun po. At baka itong ating kaibigan gusto rin makita. Ano? Oo. Ito hindi ako sinasamahan nito. Hindi kailangan masamahan na. Isang araw may tama sa akin ito. Hindi po. Ang Kuya Ben, hindi mo kasama. Pero sa mga pagpapalaganap ko. At saka, Sana. Oo. Sa paghanga lang ng aking buong pamilya sa'yo, lagpas langit. Hindi na kumuha sa paghanga yan. Iko-convert naman sa boto yun. Pero meron pang isang prominenteng programa din po ata sa telebisyon. May magtakin mo pati ang Kuya Will nagpaabot ng pagbati sa inyo. Totoo ba yun? Pasisinag mo ba yan? Sige nga po, sige nga. Akala ko pa naman Dalawa yun eh. Akala ko pa naman nagbigay ng jacket sa atin eh. Ready na ba? Ready na ba? Saglit lang daw, buffering pa. Kung ano. Mamaya pa yun, kasi mas may importante. Importante rin yung kay Willie, pero meron tayong pag-uusapan maya-maya ng konti. Ayan. Pero teka lang, dito, bakit kayo po, si Kuya Benny galing dito sa gobyerno at kayo ho naman matagal sa experience niyo sa Kongreso, yung power of the purse. Usually kasi, di ba taon-taon, ang bawat departamento ng ating pamahalaan ay humihingi po ng pondo. At ngayon, nako, ang latest, hindi pinirmahan ng Pangulong Bongbong ang proposed budget para sa para sa susunod na taon, at ang balita ay binilay niya ang paglagda. Kuya Benny, ewan ko kung nabalitaan niyo rin po. Well, yan ang nabalita natin kanina, kung talagang Benny ang nakabalita. Sige, ano ba nangyari? sa tingin ko talagang may duda ang ating Pangulo na mukhang merong hindi maayos doon sa budget natin, no? Para sa susunod na taon. Kung kaya't nice po atang revisahin ito para malaman kung ano ang dapat na maibito. Yun ang impormasyong natanggap natin dahil nakita naman natin na mukhang mali yata yung nangyayari dahil noon ang unang-unang binibigyan ng pahalaga sa ating lipunan ay yung edukasyon, yung pong kalusugan. Ngayon mukhang Construction natin number 1 ngayon. ang number 1 ngayon, DPWH. Hindi naman natin sinasabing mali, no? Pero sa konstitusyon natin, mukhang may linya na pagkakasunod-sunod yan eh. Di ba? Kung ano nyo nga po kami, turuan nyo nga kami, kung ang pag-uusapan ay budgeting ng bawat departamento, ano ba talaga ang pagkakasunod-sunod? Kung ang pag-uusapan po ay ang ating konstitusyon po. Wala namang pagkakasunod-sunod, pero ang dinistinguer yan, ang dapat nabigyan ng mas malaking pondo o budget ay yung Department of Education, para sa education. Sapagkat pananagutan naman kasi ng ating Estado, pangalagaan talaga ang kinabukasan ng ating bansa. Ang kinabukasan ng bansa mo, yung mga kabataan na mag-aaral. Sapagkat sila naman ang susunod na leaders ng bansa. Kapag hindi mo naihanda ang mga leaders ng bansa mo, ano mangyayari naman sa kinabukasan? Kaya palaging ang pinakamalaking bahagi ng pondo nakalagay sa saligang batas para sa education. Para sa education. Para sa kabatiran ng ating mga kabayan ko, at sa ating mga taga-subaybay, ito po para yung balita. Kinumpirma po ng Malacanang na maaantala ang paglagda ng Pangulong Bongbong Marcos para sa 2024 o 2025 General Appropriations Act o ito pong GAA na original po nakatakda sa Desyembre 20. Ayon po sa tanggapan o sa Office of the President, ito ay dahil sa masusing pagsusuri sa ilang bahagi ng panukalang budget kung saan may mga provision daw po na kinakailangang i-veto ang Pangulo. Bagamat hindi pa ilalabas eksaktong detalye,
ng mga binitong probisyon, sinabi ng Malacanang na ang mga ito ay may kaugnayan po sa overlapping functions ng ilang ahensya, reallocation ng pondo at iba pang usaping teknikal. Tiniyak po naman ng palasyo na nananatiling pangunahing layunin ng administrasyon na maipatupad ang budget sa lalong madaling panahon upang masuportahan ang mga mahalagang programa ng gobyerno kabilang po ang infrastruktura, edukasyon, kalusugan at agrikultura. Kong, yan po ang balitang pinanggap ng ating himpilan. Ay kung halimbawa pinag-uusapan lang natin dito, Jen, Benny, ay yung maaring mabito yung ibang line items. Opo, line dito ang tawag nila, opo. O, line bito. Hindi naman natin dinidebate, sapagkat nasa saligang batas naman talaga ng Pangulo, may karapatang magbito ng line items sa ating budget. May, may nauukol sa appropriations, sa tariff, at saka sa revenues. Ano? Opo. Kaya lang, merong isa pang merong isa pang concern dito. Merong mga inalis na budget na inirekomenda, halimbawa yung sa PhilHealth. Opo, yan. Kung hindi ako nagkakamali, nagrekomenda ang PhilHealth ng 74 billion na ito'y tinanggal ng BICAM. Opo. May nagsasabi na hindi dapat ginawa yon sapagkat, alam mo, pangkalusugan naman yon. Kaya lang, meron silang mga katwiran na sinasabi riyan, meron yatang 150 billion na surplus ng 2024. Tama po. Yung PhilHealth. At meron yatang 600 billion yata na nandyan na hindi nagagamit. Opo, reserve fund daw po nila yun. Pagkatapos meron daw questionable na ginamit na 136 million dun sa kanilang parang anniversary ball. Opo. Na may kinasangkutan yata yung mga anomalya. Yun ang ginamit na kadahilanan kung bakit yata inalisan ng 74 billion. Pero sa ating batas, ito yung PhilHealth, Philippine Health Insurance Corporation. Health Insurance Corporation, PHIC. Opo. Universal Health na ito eh. UHC. So ibig sabihin, kailangan mong magtalaga ng kaukulang pondo para sa lahat ng Pilipino. Dapat paglaanan ito ng pondo ko. Ganun ba talaga dapat? Ano ba yung Universal Health kung hindi mo ba isasama lahat pag Universal? Kasi ang katunan nila ko, ang dami niyong pera eh. Hindi, yung surplus na sinasabi, maaari daw tawaging surplus ito kung ang pondo ng PhilHealth ay sapat para bayaran lahat ng utang niya. Hindi raw ganoon. Hindi pa nga nakakabayad sa napakaraming pagkakautang sa mga ospital eh. Paano mo tatawaging surplus yun? Hindi raw maaaring tawaging surplus. Primero, kwentahin muna natin. Opo. Marunong naman sa math ito. Ay, opo. Sa dami ng negosyo nito. Si Jong po. 115 million Filipinos. Opo. Ay kung ibabase mo sa operating budget nila na 284 billion. So 284 billion, i-divide mo sa 115 million Filipinos. Pero bago mo alisin mo muna yung operating expense. Yung OPEX siyempre po. Sa experience mo, Benny, magkano ba yung dapat, ano ba yung nila, yung PS halimbawa, may MOOE, meron pa yan eh. May tatanggalin ka dyan sa 284 billion, alin ang matitira? Palagay mo, ang matitira kalahati. Anong kalahati ng 284 billion? 142 billion. Okay, so 184 billion divided by 115 million Filipinos. Okay, yun ang populasyon natin. Magkano kaya ang per capita health insurance ng isang Pilipino? Magkano? Tahin natin. Ipakompute natin. Para makita natin kung talagang kung sapat talaga yung... Yung inilalaan para sa pakalusugan ng bawat isang mamamayan. Kailangan matakpan yung pangangailangan. Kasi bawat isa maaaring magkasakit. Hindi lang natin alam kung kailan at kung gaano kalala ang sakit. Pero kailangan meron kang ma-earmark na salaga para sa bawat isa. Lumalabas bawat isa halos 1,582 lamang. Yan ay sa 142 billion. Kaya nga, so kung 1,500 per capita health insurance. Paano kung halimbawa sa professional people lang eh. Ay, doctor's fee po. Naglalaro sa 4,000 to 5,000 doctor's fee. Anong gamot na mabibili mo riyan? Wala po yan.
Naku, yung mga over-the-counter medicine lang. So, yun ang yan. sinasabi ko. Ngayon, inaalis natin ang 74 billion. Teka muna, kailangan pag-isipan ng Pangulo yan. Oho. Kasi kapag ka yung tapos na yung report ng BICAM, nagsipirma na lahat yung membro, Opo. magiging enrolled bill yun din. Okay. At yan ay itatransmit sa opisina ng Presidente. Pangulo. Opo. Oh. Ibibigay sa MRO. Alam ni Benny kung ano yung MRO eh. Oho. Ano yung MRO? Most requested. Hindi. Malacanang Records Office. Tatala na sa records mo lang kanya. Opo. Kung halimbawa gusto ng Pangulo na i-reinstate itong 74 billion, paano niya gagawin kung enrolled bill na? Wala na siyang wala na siyang Tinanggal na power po doon eh. eh. Tinanggal na eh. Tinanggal na ng ano. Meron lamang ng siyang Kongreso. pagkakataon habang hindi pa nag-a-adjourn. Paano, halimbawa yung Hanggang Congress. ngayong araw lang po ito. Hanggang ngayong araw. Wednesday. Paano kung nag-adjourn? Sana man lang, meron ng usapan na, alam ng Pangulo na, I will reinstate this 74 billion. Hindi po pwedeng alisin ito. Hindi natin pwedeng ilagay sa alanganin ang kalusugan ng ating mga mamamayan. Oho. So kung iniisip niya na i-reinstate ito, sana huwag mag-declare ng adjournment ang dalawang kapulungan. Nako. Sana suspension lang. Opo. Pagkatapos, ang palagi namin ginagawa, patitigilan yung tik-tak ng orasan ng po? orasan. Oho. Sa mga tuwid, ipapako na lang. Hanggang dyan ka lang. Hinto mo na pala yun? Kaya trabahuhin nila ngayon kaysa hanggang sa makarating sila ng December 30 halimbawa. At Ganun ba yan? natapos nila yan, O, technical, meron palang ganun, ha? Opo. wala kang magagawa kung hindi mo papatayin yung lagat ng orasan eh. Oho. O kinakailangan mag-deliberate. Kung halimbawa, kamukha na sinasabi ni Benny, Opo. ano lang, veto, walang problema doon. Oho. Paano yung gusto mong ibalik sapagkat dinilit no sa programa? Hindi na may babalik. Anong gagawin mo? Oo. Wala nang kapangyarihan ng presidente ron eh. Baka mamaya, ikagagalit ng tao ito. Magkano yung kwenta natin? 1,000? Almost 1,500 each. Ang tanong natin, ito ba'y kakasya? Ano ba yung average na sakit? Sabihin mo na ng kalahati na lang makinabang, o di 3,000 each. Oo. Eh di hindi pa rin eh. Hindi ba, alam mo ang problema ngayon kasi sa ating, ito alam mo naman siguro ito eh. Ito palagi nagkakasakit si Benny. Alam mo kasi dahil sa dami ng kanyang tinatangkilik. Kapag ikaw ay nagkasakit ngayon, hindi ko malaman bakit naging tuntunin, kinakailangan merong lab test lahat eh. Opo naman. Oo. Nagkasakit ka last month, may lab test ka. Pag ilalab test ka ulit, bakit hindi gamitin yung... Hindi, panibagong test po yun. doon sa lab test lang na yun eh. Yung 1,500, kulang na yun eh. Yung ECG mo lang. Pagkatapos nag-prescribe Opo. pa. Ako, katakot-takot na gamot yun. Kakasya kaya yung 1,500. Anong klaseng universal health ito? Kung 1,500 lang, ang parang nakalaan para sa bawat isang Pilipino. Mas Yun lang ang aking mas sinasabi malaki pa yung dito. tinatanggap sa abuli sa patay kaysa sa buhay. Di ba? Opo. Hindi pala ganun kasi Tong, parang siyempre, alam mo, pagkakakwento, kami po, mga pangkaraniwang mamamayan, ang PhilHealth meron pala kayong sabihin natin close to 600 billion. Ay, hindi nyo ginagastos. Hindi ba pwedeng, ang computation pala doon, ang laki pala niyan ha, sobra-sobra yan. So, hindi mo pala ganun dapat tignan na gaya ng pagtingin, ako po, gagaya ko, pangkaraniwang mamamayan, ganun ko tinitingnan. Hindi mo nga alam kung baka yung average na dapat na mailan sa bawat Pilipino, 10,000 eh. Kung halimbawa, ang sapat na nakalaan para sa isang Pilipino, 10,000 pesos. Palagay mo, yun na yung Opo, pinaka-average. oo. I-multiply mo sa 115 million Pilipinos. O ilan yun? Opo. Tignan natin. Kwenta. Si Kuya Benny kasi negosyante ito. Tsaka, Negosyante. Talagang Kaya, alam katakot-takot niyo- at tinatangkilik. Sabi ko nga sa'yo, isang araw may tama sa akin ito pag hindi siya nagpas siya na tayo pakainin kahit pansit. pinakamasarap na kainan sa Binondo. Kaya Huwag na sabihin nun, dila sa may tabi-tabi marami rito eh. Opo. Magkano? 1.150 trillion. Dapat ganon. So sa budget na halimbawa 6.3 trillion, at least 1.3 trillion man lang ang nakalaan sa bawat Pilipino. Doon lang ako makakakita na mapapangalagaan mo talaga. Ito 600 billion lang ang sinasabi, kino-question eh. Opo. Samantalang kalahati lang nung sinasabi natin na karampatang
maaring italaga mo para sa kapakanan, pangkalusugan ng isang Pilipino. Hindi ba? Well, Maliban na lang kung gusto kang debatihin ito. hindi, well, ako naman ko, kasi marami ka rin naman kasing may pipinta sa PhilHealth kung kayo, di ba, mga miyembro, ako lang, ilang beses ako nagre-request sa PhilHealth sapagkat matagal ako nagbabayad. Hanggang ngayon hindi ako maaprubahan. Halimbawa, isang kababayan natin, ang binayaran 100,000, ang sasagutin ng PhilHealth 1,000, 2,000. Usigin mo lahat yung mga taong yan na hindi ginaganap ang tungkulin. Opo. Na natutulog sa pansitan kung pag-uusapan ay yung pagtulong sa lahat ng mga nangangailangan pangkalusugan. Opo. Pero huwag mong parusahan yung miyembro. Okay. Huwag mong aalisan ng karampatang pang-cover ng kanilang kalusugan. Maaring nagkamali, usigin mo lahat yung mga yan. Ipakulong lahat yan kung pwedeng ipakulong. Pero huwag mong parurusahan ang mga Pilipinong dapat makikinabang. That's the Universal Health Program. Batas yan eh. Law enforcement ang pinag-uusapan. Ba't ang parurusahan mo yung taong dapat makinabang dito? Yan naman ang ilalaban natin kahit saan tayo makarating, Kuya Benny, di ba? Tama po kayo ron. Ang sinasabi nga natin dito, bakit nga naman yung utang hindi mabayaran ng PhilHealth, yung mga taong humingi ng tulong, hindi matulungan. Alam mo, hindi utang na loob ng taong bayan sa PhilHealth yung itinutulong sa inyo. Kasi Responsibilidad nila yun eh. Kasi bayad ng miyembro yun eh. Bayad ng miyembro yun eh. At saka Meron kayong contribution. At saka ang priority ata nila kung ang pinupunto. Ang problema kasi mas malaki ang nilalaan nyo sa investment eh. Mas gusto ninyo ang pondo ng PhilHealth ini-invest sa pagnegosyo. Paano? Di ba inaata ang Hindi naman yun ang main objective niya. Pwede rin sana yun, pero kailangan marunong sila sa pag-i-invest. Opo. Pag-manage Sana, naman yung ng pag-manage at saka pagkakailangan naman na bayaran lahat ang dapat bayaran, nananagot sila doon. Wala naman akong problema na i-invest nila para dumami at masinop lalo, kikita yung pera Lalong habang hindi pa makatulong. kailangan. Pero kailangan meron silang actuary, actuary, di ba? Yung ganyan. Opo. Para alam nilang saan yung pondo aabot. Kasi itong ating Philippine Health Insurance Opo, Corporation, nakakatanggap ng ng yung sa excise tax ng ating Sin tax. nasa batas Opo, yan eh. opo. 85% kung galing sa tabako, 100% kung galing sa alcohol. Opo. Pagkatapos pag pinagsama mo yan, yung 80% yan ang pupunta sa Universal Health Opo. Program. Yung 20% ito yung tinatawag na ano na pangalan doon? Yung HPEP. Ito yung mga paggawa ng mga pasilidad para sa mga ospital, mga equipment na kakailangan kapag ginagamot ang ating mamayan. Ganyan ang ganyan ang forma. So pinag-uusapan natin, tama ba na yung 74 billion na inestimate ng PhilHealth ay tanggalin sapagkat meron silang sinasabing mga argumento na ganito. Hindi man lang nila kinuwenta, magkano ba yung karapat-dapat sana na average na gastusin ng isang Pilipino sa ngayon? Opo. Meron dapat tayong estimate ng ganun eh. Hindi ko naman sinasabi na lahat ay 10,000. Pero kasi merong aabot ng 20,000 siguro. Depende sa kanyang pagkakasakit. Totoo po. Paano kung yung iba nga, 100,000 lang. Lalo na sa kidney ang pinag-uusapan. Nako, dialysis ng halimbawa. Kaya in-average na lang natin sa 10,000 eh. So ang kwenta ni Kuya Benny, 1.3 trillion pa rin. Ang kailangan yung pa pala yung sapat na pang-cover. Ngayon, inaalis mo pa yung 74 billion. Ang sinasabi natin, baka mamaya, darating ang araw, magsentimiento mamamayan natin. Ba't kasi nalis nyo pa yung 74 billion? Ang buong akala ninyo napakalaki na ng cover natin. Kano po yung inalis? 74 billion? Yung subsidy, Yun ang nakita ko kasing parang pinropose ni Emmanuel Ledesma Jr. Presidente Yung ng 74 billion po, parang nag-alis po tayo ng 634 pesos per Pilipino. Yan, ganun pala ang epekto nun, ha? Alam mo, yung sa mga naunang kaya kino-question ko yung PhilHealth na yan. Gumawa sila may tinatawag silang consulta package. Opo. Ang kwenta Consulta natin package. sa programa natin, gumawa tayo ng ang consulta package natin, 10,000. Opo, halimbawa average. Halimbawa lang yun, na maaaring makasapat. Average. Alam mo yung consulta package, 750 pesos. Ganun kamura po. Ano ba bibilin nung nagkasakit? Sulfatisol na lang o sulpagwa natin? Baka hindi na alam ng mga nakikinig sa atin. Si Kuya Benny alam niyan sapagkat ito napanganak naman 1959 na ito. Ikaw ano ka? Ay, tagmolo doon na lang ang alam ko ngayon eh. Siyempre yung sulpagwa na din, ano ba yun? Pagandata ng boss yun eh. Yun ang sinasabi ko sa inyo.
Maya-maya, pag-uusapan natin, may PhilHealth pang issue dyan, yung Opo, yung memorandum of agreement. Memorandum of Agreement. Yan naman ang i-discuss ni Kuya Benny. Nako. Akala ko pa naman kung kaya nila ginagawa. Kasi doon sa statement ng Pangulo, ay mukhang paborse na bawasan ang pondo ng PhilHealth eh. At mukhang naninindigan din po ang buong Kamara na para bagang dapat lang alisin sa inyo yan kasi nga sobra-sobra naman pala ang pera ninyo. Parang ganun po ang dating Sino sa atin na magsasabi na sobra-sobra nga ang pera? Oo. Kasi yung dami o sobra ng pera, relative yun eh. Oo. Kaya na kailangan natin kasing tayain natin magkano ba ang dapat na i-cover natin sa isang Pilipino. Hanggat wala tayong ganong coverage, hindi natin alam kung alin sobra at kung kulang. Hindi pa natin alam kung magkano yung utang nila, ha? Oo. Hindi pa nakalista yan. Wala nga. Oo. Dapat na bayaran. Kung magkano yung dapat nilang Sa bayaran. dami ng pagkakautang nila sa mga Hospital po, mga sa mga health institutions natin at saka sa ospital, eh, hindi mo lang nakwenta yan. Pagkatapos wala man lang silang ipinresent, dapat sana every year nakukwenta natin ano yung average expense na medical ng isang Pilipino. Dapat meron ganun eh. So Next lilitaw study. ngayon, halimbawa, next year, ang lumitaw po 15,000. I-multiply mo kagad sa population, so meron ka kagad coverage. Yun ang reference point mo kung magkano dapat ang itatalaga mo na pondo para sa PhilHealth. Parang ang na-require lang ata daw do under sa Universal Health Law ay 120 billion each. Kaya papatak daw po ng mga 280 mga almost 300 billion ay sapat na raw po para makapag-operate ang PhilHealth sa loob ng 2 taon, Kong. Mag-ooperate ka yung inyong pamamalakad ng PhilHealth. Ang pinag-uusapan natin yung coverage ng tao. Anong mamamayan mo? Yung mamamayan. Yung ano sinasabi mo? Yung ano lang, yung operation ninyo, yung mga mapupunta lang sa sweldo nyo ba ito? Talagang isinasaad naman ng batas na subsidize talaga ng gobyerno yan. Di ba? Universal health eh. Oo nga, no? Dapat nga pala meron tayong figura sa isang tao para matukoy mo gaano ang kailangan mo para at least meron kang estimate bawat isang mamamayan mo magkano ang nakalaan para sa kanya. Oo. Ayun. Kaya pala marami yung mamamayan tayo na nagre-request yan, hindi na-aprobahan kasi iniipit nila ang pondo. Kung baka ganun ang Kasi nga sitwasyon. pinag-uusapan natin, ano ba yung pananagutan ng Estado sa kanyang mamamayan? Kasama na yung kalusugan. Kasama na yung edukasyon. Hindi ba? Pagkatapos alisin mo yung 74 billion, dadalin mo sa ibang item. Opo. Ang tawag ay AKAP. Hanggang ngayon, hindi ko maintindihan bakit, ano ba yung AKAP dyan? Yun pong ayuda sa kapos ang kita program. Paano natin madidetermine ang isang taong kapos sa kita? Pag-usapan natin. Lahat lang po, pag tinanong nyo, lahat kinakapos ang kita. Lahat ko. naman kinakapos eh. Oo. Ngayon, kapag ka nagbigay ka pa sa isang komunidad, lahat ba nabigyan mo na? Oo. Paano yung iba nasasabihin niya, bakit ako hindi nabigay? Kapos din ako. Yung kapos, Kuya Benny, relative yun eh. Yun na nga po. Si Kuya Benny lang hindi kinakapos dito. Sa totoo lang. So, akala mo nagbibiro tayo. Pero totoo ito eh. Paano natin matatansya kung sino yung kinakapos? Mabigat to eh. Parang meron ata sila doon sa AKAP ata program para may tinaya sila no certain amount ng sweldo na ng isang tao based doon sa kanyang dapat kita isang araw, Kong. Kaya ang tingin nila, kapos ang kita noon. Paano mo nga madidetermine sa isang komunidad yun? Pagpunta mo ba sa isang komunidad, natakpan mo lahat yun? Nabigyan mo ba lahat yun? Pero magseselos dito eh. Pangalawa, paano yung mekanismo dito? Opo. Kasi yung 4Ps, may mekanismo ito, may conditionalities eh. Ibibigay ko sa ito pero gagawin mo ito. Oo. Dito, ano, makapos ka? Anong gagawin mo pag binigay ko to? Pure na dole out ba to? Kasi ang PhilHealth, ang 4Ps, may mekanismo eh. Tama po, tama po. Kasi kaya merong mekanismo yon. Inaakala namin, kami na gumawa nung in-institutionalize yung 4Ps. Dapat merong sunset provision yun din. Opo. Hindi sa lahat ng panahon, mahirap yun. Dapat kailangan mapagraduate natin sila. Hindi po pwede na sa habang buhay nila, mahirap lang. Walang ganun eh. Oo. Palagay ko, kahit sinong pamilya, ayaw niya na ipamamana niya yung kahirapan sa kanyang mga anak at sa kanyang mga apo. Walang ganun eh. Oo. Nako. Anyway, Kong. Yung sa ganyang usapan niya, sa akap na yan. Alam mo, may narinig tayo ha, na tauhan ng isang bukal. Board member. Oo. Isang board member. Oo. Lahat ng staff niya, kasama sa beneficiaries. Baka lahat ng staff niya kapos lahat ang kita. Yun na yung Yun sinasabi yung natin. nangyayari. Walang Tama, mekanismo. siguro doon. Pagkatapos sino mag-o-audit nito? Sino mag-o-audit niyan? 26 billion yan, Kong, ha? Ang inilaan po dyan. Pagpunta mo ba sa isang komunidad? Kasi pumupunta sila dyan eh. Lahat ba ng nabigyan mo, yun na yun? Yun ba yung representasyon ng komunidad? Pagka binigyan mo, okay,
nasapatan mo lahat yung... Ayun. Ay, hindi. May Oo. magseselos dyan. Paano kami? Ay, tsak yun. Opo. Anyway, yan ho yung patikim pa lamang sa aming talakayan, ha? Magpadala na ho kayo ng inyong mga... Wala naman tayong box ngayon, no? Ayun, mas gusto daw ata. Wala na naman tayong box. Wala, mag-discuss na lang daw tayo ko. Mas gusto nilang mag-discuss tayo kaysa tayo ay mag-box populi, ano ha?